Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Matagal nang pinangangalagaan ng Pilipinas ang mga lokal na talento sa paggawa ng mga barko. Sa paglipas ng mga taon, maraming mga lokal na kumpanya sa shipbuilding ang nagbigay ng mahahalagang ambag hindi lamang sa komersyal na paggawa ng barko, kundi pati na rin sa seguridad sa karagatan. Isa sa mga kumpanyang ito ay ang Josefa Slipways Incorporated. Bagamat itinatag lamang noong 2005, isang batang kumpanya kung tutuusin, may mahalagang papel na ginampanan ang Josefa Slipways sa pagtupad ng layunin ng bansa na maging sapat sa sarili pagdating sa paggawa ng mga barko at sa seguridad pandagat. Higit pa sa paggawa ng barko ang kanilang iniaalok, may kakayahan din sila sa dry docking, pagkukumpuni ng mga barko at ship conversion o pagbabago ng gamit ng barko. Nakagawa na ang Josefa ng maraming multi-mission patrol vessels para sa offshore operations, kabilang ang 50 metro na Dagohoy class at mga 30 metro na MMOV variants. Naghatid na rin sila ng ilang steel-hulled fishing vessels sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFR. Sa kasalukuyan, mahigit 100 barko na ang nai-deliver nila para sa pamahalaan ng Pilipinas. Sa nagdaang Philmarine 2025 Expo, nagkaroon ng pagkakataon ng Bonsq PH na makapanayam ang Josefa Slipways tungkol sa mga kasalukuyang proyekto at mga plano para sa hinaharap. Ayon sa Josefa, nasa unang yugto na sila ng paggawa ng karagdagang mga multi-mission vessels para sa BFR habang hinihintay ang pinal na utos mula sa pambansang pamahalaan. Isiniwalat din nila ang plano nilang palawakin ang kanilang shipyard sa Sual, Pangasinan, kung saan itatayo ang mga bagong pasilidad na magbibigay daan upang makagawa sila ng mas malalaking barko na lagpas 80 metro ang haba. Ang pagpapalawak na ito ay bahagi ng paghahanda upang matugunan ang mga pangangailangan ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard para sa mas malalaking offshore patrol o support vessels. Sa ngayon, karamihan ng barkong ginagamit ng hukbong dagat ng Pilipinas ay mula pa rin sa mga dayuhang tagagawa. Gayunman, ipinahayag ng Josefa Slipways ang kanilang kagustuhang makipagtulungan sa mga foreign defense contractors upang maisakatuparan ang paggawa ng mga barkong ito dito sa bansa. Isang hakbang na tugma sa bagong ipinasang batas na Self-Reliant Defense Posture SRDP Law o Republic Act No. 12024 na naisabatas noong Oktubre ng nakaraang taon. Habang karamihan sa kasalukuyang proyekto ng Josefa ay galing sa BFAR, inaasahan din ng kumpanya ang mga karagdagang order mula sa Philippine Navy para sa mga 60 at 40 ton bollard pull tugs. Ipinagmamalaki rin ng Josefa Slipways ang tibay at tatag ng kanilang mga barko. Ilan sa kanilang multi-mission offshore vessels ay nakaranas na ng mga insidente ng harassment. Kabilang na ang sinadyang pagbangga ng mga barko ng Chinese Maritime Militia at Coast Guard. Bilang tugon, pinaigting ng Josefa ang disenyo ng kanilang mga barko upang mabawasan ang pinsala sa mga ganitong insidente. Kapansin-pansin, mabilis at episyente rin nilang naisasagawa ang pagkumpuni sa mga nasirang barko upang agad na maibalik sa pagpapatrolya. Sa pagtanaw sa hinaharap, nagsumite na ang Josefa Slipways ng mga panukala para sa mga darating na proyektong pandagat ng hukbong dagat at umaasa silang ang mga lokal na tagagawa ng barko tulad nila ay mabibigyan ng mas malalaking pagkakataon
na tumulong sa modernisasyon ng depensang pandagat ng Pilipinas. Dumako naman tayo sa ibang balita. Papasok na sa pinakaimportanteng yugto ang proyekto ng Philippine Navy para sa pagbili ng mga bagong frigate sa ilalim ng Horizon 3. Sa dami ng kumpanyang nais mapili, isang disenyo na ang unti-unting nangingibabaw, ang HDF 3500 mula sa HD Hyundai. Ipinakita kamakailan ang disenyo nito sa prestihiyosong MADEX 2025 exhibition sa South Korea. Ang bagong henerasyong barkong pandigma na ito ay nakakaakit ng lumalaking atensyon at posibleng maging pinaka-advanced na surface combatant ng Philippine Navy. Ang Horizon 3 ang pinaka-ambisyoso at boldest na bahagi ng revised AFP Modernization Program. Sa patuloy na paglala ng tensyon sa rehiyon, lalo na sa West Philippine Sea, mas naging matindi ang pangangailangan para sa mas malakas at mas may kakayahang naval force. Pangunahing bahagi ng layuning ito ang Full Frigate Complement Acquisition Project na naglalayong magdagdag ng hindi bababa sa 3 makabagong multi-role frigates upang mapalakas ang kakayahan ng Navy sa surface warfare at mapatibay ang kanilang kakayahang manindak o magpatigil ng banta. Kasunod ng matagumpay na pag-deploy ng Jose Rizal-class frigates at nalalapit na komisyon ng Malvar-class frigates na batay sa mga disenyo ng Hyundai na HDF 2600 at HDF 3200. Tinututukan na ngayon ng Philippine Navy ang mas makapangyarihan at mas teknolohikal na mga barkong pandigma. Ang HDF 3500, ang bagong barko ng hinaharap, sa MADEX 2025, opisyal na inilunsad ng HD Hyundai Heavy Industries ang disenyo ng HDF 3500, isang barkong hango sa FFX-3 program ng South Korea, ngunit inangkop para sa mga banyagang kliyente gaya ng Pilipinas. Ito ay may stealth-optimized superstructure, idinisenyong pahaba at angular upang mabawasan ang visibility sa radar, kaya't mas mahirap itong matunton at targetin.